The Philippine Statistics Authority reported that inflation accelerated to 2% this January from 1.8% in December of last year. Now for the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Ayun, Amy, speaking of inflation, no, ano specifically sa inflation basket ang nag-contribute sa numbers na yan? Good morning, Angela Diego. Dito naman no, sa Philippine Statistics Authority nga na i-anunsyo na 2% ang inflation rate para sa January 2026. So technically, kung i-compare natin ito dun sa naging inflation rate noong December 2025, mas mataas ito ng 0.2% dahil 1.8% yung inflation rate noong December 2025. So dalawa yung nakikita natin dito na biggest factors talaga or biggest commodity na nag-contribute nga dito sa uptrend ng inflation sa ating bansa. So una dyan is yung sa housing, kung saan nga malaki daw yung weight nung pag-lease, no, yung housing rentals, lalong-lalo na kapag January dahil dyan daw usually nag-iiba yung prices, lalo na pag rumerenta. And this also affects yung bills, so sa water, sa electricity, pati dun sa gas. So yun, mataas yung naging inflation, yung naging contribution ito sa pagtaas din ng inflation rate for January 2026. Bukod pa dyan, malaking factor din yung sa restaurant and accommodation services. Tinutukoy nito no, yung consumption sa labas ng bahay. So yung mga restaurants like fast food chains din, kasama dyan, maging yung cafeterias and yung mga karinderya, kasama dyan sa naging uptrend ng inflation. Nakita kasi sa consumer behavior na at around 10% yung naging contribution. Ibig sabihin niyan, no, mas madami yung bumibili ng food outside, ng mga packed lunch or kaya ng mga fast food na pagkain compared dun sa mga nagluluto at kumakain inside their homes. So yan yung nakitang trend for this January 2026. Kaya nakita rin dun sa mga datos ngayong buwan, no, sa January 2026 na data na mas bumababa yung presyo ng pagkain, kabilang mga dyan, yung sa mga vegetables na usually sila talaga yung nagiging main contributor sa pagtaas din ng inflation rate. Alright, maraming salamat to our mobile journal, Amy Atienza. Reporting live from Quezon City.